tawag nga na mga algorithm mura ginastudyuhan niya ba unsay imong asa ka taas nga asa ang taas ka panahon ka naga-focus imong pagtan-aw o sa imong mas gina-like mas gina-share o mao po na gina-feed sa imuha ng mga videos kung asa ka naga-focus sa imong mga pagtan-aw. So in the same way sa ato apod nga espirituhal nga kinabuhi naapod ni algorithm kung asa ta naga-focus atong espirituhal nga bahin mo po na mo feed sa ato kung naga-focus ta sa pag tuon sa Biblia mo po na makahatag sa ato kini mga sana mo po na mo feed po karon sa ato kung sige po ta maga-focus sa mga kinabuhi sa ubang tao mo po na murag maabot sa ato kung sige po ta focus sa mga problema mo po na ma-feed sa ato permanente ng mga problema. So naa siya ganang algorithm dili lang sa internet kundi pati po sa tong espirituhal nga bahin. Kung asa ta gina-focus ato ang hunahuna mo po na murag mo dominate sa ato ang thoughts, sa ato ang actions. Pero kung atong iset ato ang hunahuna atong focus diya sa Ginoo sa mga eternal things mo po na mo guide sa ato ang mga decisions o sa ato ang mga priorities. Tama, mo agree ra mo. Amen. That is why si Apostle Paul sa ato ang teksto karon kung mabasa ni sa ato ang teksto sa Colossians chapter 3 verse 2. Ingon diri, set your minds on things above, not on earthly things. Itutok imuhang una-una diya sa mga langit nga mga butang, dili sa mga kalibutan nga mga butang. So, kani nga teksto ato nga bal-an nga si Apostle Paul man nagsulat gid ani. Si Apostle Paul nga gisulatan niya ang mga Kristohanon sa taga Colosas. Unya kaning iyang gisulatan nga mga tao sa Colosas, mga kuan daan ni sila mga Kristohanon. No, mga believers sa daan mga sumusunod ni Hesus Kristo ingon siya to the saints. Sa chapter 1 verse 2, to the saints and faithful brothers in Christ of or at Colossae. Mga santos o mga faithful mga brothers. Pasabot when we say santos o mga saint, mga Kristohano na sila, ng mga taong Kristohano nga magtotoo nga naa sa Colosas. Pero karon ang santo kay atong una mga patay na pero sa Bible pag ang ginatawag nga mga santos katong mga buhi, mga Kristohanon, mga totoo mo ni gisulatan ni Paul. Meaning, nanadaan sila relationship sa Ginoo. Nanadaan sila pagtuo sa Ginoo. Pero ang ilang problema, they are being distracted sa mga mali nga mga pagtulunan. Ma-distract sila, mawala ilang focus. O sa mga makadistract ko sila, mga worldly desires, mga kalibutanon nga mga desire nila, mawala ilang focus tungod ani. O tungod kay ang ilang desire, kalibutanon, ma-misplace po ang ilang mga priorities. No, lahin, outbalance ba ang ilang kanang priorities. Imbis nga sa Ginoo ilang priority, usahay mahimo nang sa kalibutanon ang mga priority nila. So yung una ang ilang problema, usahay yung una po yung problema sa mga tao ron. Nga imbis nga itutok dapat sa Ginoo ang ato ang una-una, ato ang focus, usahay ma-distract pa tungod sa atong mga desire. Kay siguro sa una nga nahimo ang Kristohanon, ang imong desire mo init na kay sa Ginoo. Pero sa diyang paglabay sa pila ka tuig, mawala po din mga desire, murag mabugnaw ba. That is why daghan sa itong mga kauban karon naanay misplaced priorities, no, lahi ng ilang priorities. Sa una kauban may simba ni. Sa una sige man mig-appeal og mga fellowships, pero karon wala naman siya namo na kauban. Tungod kay nalahi na lagi ang priority. Tungod sa desire o mga distractions sa iyahang mga distractions sa iyang nasa iyang palibot. That is why nagpahinom doon si Paul na set your minds on things above and not on earthly things. So, sa atong
padayon na mag-pray tang nagkaalam sa Ginoo. Father God, we thank you Lord sa imong migsay nga paabot sa mga karon. Tudloy mi Ginoo. O badlong kami kung naamay angay badlongon o i-correct mi Ginoo kung ay dapat i-correct. Nga kami ma-train, mapahinumduman, madasig Ginoo nga sa among pagsugod ani nga bagong tuig. Magpabili na nga mo ang pag-focus diha kanimo Lord. Normal man nga na ay mga distractions, na ay mga higayon Ginoo nga murag mawala among kadasig Ginoo, pero karon na gyud ka magapahinumdum ka namo sa labi na sa imong tulong Ginoo. Ay tabangin mi Lord nga amo ni nga masabtan ug amo ang bless ang ginabuhi Ginoo. So mag-bless ka namo with open heart and mind nga amo kining awaton mo ang tulong. Labasan ang mong tumanon imong mga sugo Ginoo. And Holy Lord, we pray in the mighty name of Jesus Christ. Amen. So sa ato ang gibasang teksto sa sulat ni Paul, kani siya nga teksto is dili ni siya kanang command, ay dili siya suggestion, dili siya suggestion, but it is a command nga ayaw itutok imuhang una-una sa kalibutan kundi dito sa mga langiton nga mga butang. So karon nga gabi mag-share kog tulo ka buok butang atong masabtan ato makita diri sa sulat ni Apostol Pablo ngadto sa mga santos, mga Kristohano dito sa Colossians. Una, ingon si Paul, set your minds. So kini nagpasabot og usa ka conscious choice. To set your minds means to fix. I-fix nimo, imong i-direct or naay kanang intentional nga pag-focus. Intentional gyud nga pag-focus kanang decision gyud nimo nga i-focus imong una-una. Hello. So, ato ang una-una dili ni siya naturally mo drift padulong sa Ginoo. No, dili gini siya ang atong una-una or ang pagkataon nato dili gini naturally mo padulong sa Ginoo. In fact, opposite. Naturally, we are rebellious. Di gyud ta ganahan mo sunod nang naagid tay kanang kinaiya gyud ba nga musupak gyud, no, masinupakon gyud ang tao. Naagid tay kinaiya nga makasala gyud. So, mo nang ni sulti si Paul nga set your minds, meaning you must choose where our minds will go. Anang imong i-direct yun, ay intentional nga pagpili sa pag-set sa imong una-una. Kay ang kamatuoran kung dili ka mo decide nga i-focus imong una-una dito sa Ginoo. Nakoy nabasa nga, if you don't decide your focus, the world will decide for you. No, the world will decide it for you. Kay labi na kusog kaayo ang impluwensya sa kalibutan. Ang impluwensya sa kalibutan dili na kailangan og dako nga effort. Gamay lang nga effort, dali na gid na madala. Di ba? Una nga naa gyud kailangan nga intentional nga pag-focus sa una-una. Conscious choice gyud. So ang pangutana karon, what fills your thoughts daily? Usa gina-feed nato sa atong una-una daily. Pulong ba sa Ginoo? Pulong sa kalibutan? Kung sa may gina-feed nato permanente, ang kaayo sa Ginoo or ang mga kabalaka, mga problema. Kung sa may ato ang gina-focus, kwarta, kanunay, or ang mga pagpanalangin sa Ginoo, ang grasya sa Ginoo. Kung kita naghahandom ta og usa ka Christ-centered nga tuig, di ba? Sige ba ta makabasa sa Facebook nga. Sabi na 2026, please be good to me. Di ba? May nga no? Pero kung gusto ta mahimong Christ-centered atong tuig karon, magsugod gyud na sa usa ka Christ-centered mind. Kung una-una ba, dapat Christ-centered. Kung gusto ta nga gusto man tagpanalangin gyud tanan no. So, ganahan kung gusto ba nga ganahan ta makakuhag panalangin di sa Ginoo, makadawat og panalangin sa Ginoo. Magsugod gyud sa imong una-una sa mahimong una-una dapat Christ-centered. Set nimo nga, Lord, what can I do to please you this day? Ano ba? Siya kung pwede mabuhat para makaalagad ko sa imong Lord. Nga nangingana dito nga desire. So muna una na to, set your minds, meaning usa ka conscious choice. Ikaduha, yung si Paul, set your minds on things above. Ikaduha, on things above, meaning usa ni ka eternal
perspective. Kung sa maning things above nga ginapasabot ni Paul, it means unang-una gyud si Christ. Sunod, unsay mga will sa Ginoo, mga things above kaning God's kingdom, mga eternal values, mo ni yung mga ginapasabot ni Paul more about eternal things, mga will sa Ginoo, iyang kingdom, set our minds on things above. So, si Paul wala siya nagpasabot, pero niya pasabot siya. If we are to set our minds on things above, he's not saying that we are to ignore our responsibilities. Wala siya nagpasabot niya. Lagi siya may nakapagpatrabaho kayo. Example katong sa nananabaho ko sa unang sa Luzon nung Barnum sa kanang private siya nga kanang surveying company. So nindot ako ang kuan dito kanang kahimtang jud kanang nagi kwarta permanente ba niya haya-haya lang trabaho tapos libre tanan, pero kung mangutana ka will ba to ni Lord, di gito will ni Lord ngayon naman di man ko makasimba kay Monday to Saturday among trabaho, tapos pagka Sunday kay travel na mo na matulog pag miglahin nga mga lugar para magsukod og mga kalsada, magsukod og mga tulay. Inya na ako gid may mga i-hire mig mga private nga mga kuan nga magpa-subdivide mga nagot. So nindot siya kung imong tanawon, nindot siya nga trabaho, pero kung mangutan na ka, will ba na ni Lord? Dili gid will ni Lord. Kaya wala naman ko'y time para sa iya ha. Kung natay mga ingon anak po nga sitwasyon ba nga usahay feeling na to murag kabubot man sila sa Ginoo kay grabe mo ko kahayahay. Pero usahay mawala na tong time sa Ginoo. So dili na siya kung mangutan na ta, di na siya, we are not setting our minds on things about na anak. Kay murag naga-focus na ta sa mga kalibutanon ba kanang bang atong kaugalingon. Dili man sa kalibutanon pero usay atong i-focus atong pagpanarbaw sa itong kaugalingon na lang. Okay, daghan mga kaubanan ng simbahan nga murag nag-focus na bitaw sa karir, nag-focus na sa pagpanarbaho nga usay murag makalimtan ng panahon sa Ginoo ba nga nagod. So usay sige ta magpa-pray nga Lord, i-bless ang akong pagpanarbaho, pero nahimo ba ng blessing ang pagpanarbaho sa imo ha? In terms of spiritual life nimo, nahimo ba ng blessing ang pagpanarbaho basig nahimo na ng burden nga dili na ka maka pangalagad sa Ginoo, wala na kay time para mosimba sa iya. So mo ni ang pasabot ni Paul nga dili man pasabot ni atong biyaan atong earthly responsibilities, but let us always give time for him. No na gyud tay time para siya, may balance ba, balance. Dili po pwede nga puro na lang atong naong diya sa kanang simbahan. Kay say mabiyaan po ang kaning di na kami panalangin sa pamilya kay mo ba yan struggle sa ingon sa akong mga classmate nga sa mga classmate ako nga mga babae seminary. Nangutan ako sila magminyo kag pastor. Ayon to sila nga di yun ko pwede magminyo pastor. Ano man kay lisod among kinabuhi akong papa pastor, pero wala siya halos time sa amo. Mas ginakugos pa niyang anak sa membro kaysa sa amo. Yung siya balo. Kay na may ginasugod sa iya nga classmate ko na ako nga kanang pastor pod. Amo siyang ginakuan ba, gina-partner. Di siyang sugot nga magminyo sa pastor. Usay nga na ba, wala na na-balance. Puro na ang iyang naong sa ministry, nabiyaan ang pamilya. Kung dili po pwede po niya, puro lang sa gawas, nabiyaan po yung ministry. So kailangan balance siya. So mo ni ang ikaduha nga point ato ron. Lahat dapat tay eternal perspective. Ikatulo, yung si Paul, set your minds on things above, not on earthly things. So this is a warning, no? A clear warning. Kung sa may pasabot sa mga earthly things,
So ang earthly things are temporary. No, musugot ang sa dili, naagyoy katapusan ang mga butang sa kalibutan. Imong pagpanarbaho na katapusan. Imuhang mga katigayunan na katapusan. No, mawala, ilugon, kawaton, no, klase-klase, mawala siya sa imuha. Ang temporary or earthly things are unstable and they are deceptive, makailad. So, muna nga si Paul, naghatag siya og warning sa atoa, not to focus on earthly things. Nga naman, tungod kay it can easily control our priorities. So, kung nag-focus ka sa ato ang earthly things, dali na gid siya makakontrol sa ato ang priorities. Labi na, example lang ana kay negosyo niya, in demand ang imuhang negosyo panahon sa weekend kay mo na iting palit. So usay ma-tempt daw ka nga adto sa kumo simbaron kay kusog amo ang negosyo karon kay adlong Domingo. Tingon na ba, it can easily control our priorities. It can also shape our decisions. Tungod kay na-control na imong priorities, ma-shape na po ni imong decision. Kanya ay kuha na lang ko, di sa ako musimba pero muhatag na kog tithes. Paminaw nimo na ang pagpanalangin sa Ginoo ana. Mutay ra ka pero di ka musimba. Kung panalangin bagya ko ng Ginoo ana sa inyo. Nya ang gusto ba sa Ginoo a living sacrifice. For your bodies is a living sacrifice. So wala gyapon ang panalangin sa Ginoo ana kay dili man ikaw mismo. Mura ba ginuha nang ginabribe ang Ginoo ba? Lord, da ako'y kwarta o. Kanilang sa Lord, di lang sa ako ang kaugalingon. Nga na God. So si Paul nag-warning, una, it can control our priorities, it can shape our decisions. Tungod kay ma-shape na niya atong decisions, maka-distract na rin siya sa atong faith. Buta ko ingon nga, okay ra sa imo di mo simba as long as nagahatag ka sa imong offerings sa imong tithes. Parang mausab na imong faith ba, murag okay ra di ay nga di ako simba basta naga-donate ra ko sa Ginoo. So dili ko siya nindot. Murag ginakuan na nimo na sa murag naparehas na siya sa kanang murag politics sa gyapon ang imong style ana ba. Adi ra ko mo atin mo hatag ra ko buan nga na ba. Mo nagasuhol ra bitaw ka. Muna na ang labas. So ang atong tuig kung mag-focus lang ta sa earthly things. Usay murag grabe siya ka-deceiving kay ano man it may look successful on the outside pero spiritually di ay you are empty. So kung ingon ana ang ato ang ingon ana nakaset atong mind sa kalibutan, you can look successful on the outside but spiritually you are empty. Kaya ang imong una-una puro ra man kalibutan, puro ra kaugalingon. Wala na na-balance ang atong spiritual na kinabuhi. So dili pud siya maayo mo na nag-warning. Grabe ang pag-warning ni Paul ani sa taga Colossians. Tungod kay ang kana sila nga mga believers, they are very distracted. Wala na na-set ilang minds on earth on heavenly things but on earthly things. So Umutan na ka sa itong kaugalingon this year. Usa kay ako mga plano, usa ko mga decision this year. Does this decision honor Christ? Yun na akong ginasulti usay sa mga young people. Sige, kung mag-pray sa imo kung asa ka manarbaho, asa ka mag-eskwela, pero always remember to ask yourself nga, kana ba nga decision maka-honor ba na sa Ginoo? Dili ba na maapektuhan imong pagpangalagad sa Ginoo? So, kana ba imong decision, does this bring me closer to God or basig makapalayo ni nga decision sa ako sa Ginoo? Kani akong pagpanarbaho, does this bring me closer to God or does makapalayo ni sa Ginoo sa ako sa Ginoo? So this year kailangan sa Ginoo ang kanang sincere nato nga pagpangalagad no pagserbisyo sa iya. Pero sometimes, ang problema sa daghan ng mga Kristiyanon, we are sincere, but we are not consistent. Kung hindi ka consistent, kailangan mag-ubad yun na sincere, and you are consistent sa imong pagpangalagad sa Ginoo.
And gusto sa Ginoo this year nga Christ is our priority. Siya gyud atong priority kay wala magud ta kabalo gyud sa iyang pagbalik, di ba? Hapit na magbalik ang Ginoo pero wag gyud ta kabalo sa exact time. Pero gusto sa Ginoo nga mahimo kang ready always as if Christ is coming tomorrow or Christ is coming today. Mo na iyang gusto ba nga kadasig ni imong ipakita sa iya kanunay. Dapat always ta ready, always ta kanang mainitong siyang palagad sa Ginoo. That Christ is our priority, heaven is our perspective, kay mo magid atong padulungan, no, destination nato heaven, and God is our direction. Padulong sa ato ang destination, which is ang heaven. So, before ta magplano, magdesisyon this year, kay ang uban namin uban tao nga kuan kanang aptik sila mo plano ba, nanagin sila whole year nga plan this year. Let us always remember to set our minds on things above. No, ang katapusan nako ibilin sa inyo nga ang usa ka Christ focused mind, it will always lead to a Christ honoring life. No, ang Christ focused mind always leads to a Christ honoring life. So mo ni ang pulong sa Ginoo mga pagpainom niya. At the same time iyahang pag-warning sa iyang mga katawhan. So set your minds on things above and not on earth. So akong ibalik sa leader. Meron din sa tulong sa Ginoo, no? O karon